James for three. Alvarez is attacking. Puso at lakas, sports sa Pinas. Isang mapagpalang Sabado sa inyong mga teammates. Ito po si Coach Jojo Villa ng Fellowship of Christian Athletes at ito ang programang Puso at Lakas Sports sa Pinas sa 702 DZAS FEBC Radio TV. Welcome sa mga teammates natin na madalas makinig sa atin via DWAY 104.3 FMK Radio sa Bicol, sa DXFE 1197 The Good News Radio sa Davao Region, sa DZRK 106.3 FM Radyo Kapit Bisig sa Palawan, sa DXAS 1116 Your Community Radio sa Zamboanga. Tayo rin po ay napapakinggan via online streaming sa Facebook page natin sa Puso at Lakas Sports sa Pinas, sa FEBC 702 DZAS o kaya sa febc.ph. Batiin ko lang po ang ating mga teammates na madalas makinig sa atin, si Ben and Maricar Loriaga, Rosemary Garmino, Kyle Joshua Chan, Nora Cancela, Faustina Habla, Coach Glendino Gopez, Edwin Villesa, Nilo Divina, Lordan Molyon, and Aaron Ray Gacho. Sa pagbabalik ng Puso at Lakas, our guest is a baseball coach and is now a character coach, chaplain. Siya ngayon ang nagre-reach out sa mga atleta dahil nakilala na rin ang Panginoon at feeling niya ito ang pinaka-importante sa buhay ng isang tao. Pusong kampyon. Siya na nga, luha at galak. Mga sikreto ng marubdob na ensayo at pagtatagumpay sa larangan ng sports. Pusong kampyon. Magandang hapon mga kaagapay. Our guest is a chaplain or character coach, no? Dito sa Dumaguete, and he used to be a baseball player, no? Sa bandang south, no? ng Metro Manila, no? And let's all welcome Lionel Campos. Hi, Lionel. Good evening po. Good evening. Good evening po sa lahat. Yeah. And we also have a co-host, no? A guest co-host. Si Coach Lawrence Tata Merced ng FCA Central Visayas. Hi, Tata. Hello, Coach Joe. Good evening or good afternoon to everyone. Yeah. Alam mo, Coach Tata, we are so blessed to have a former baseball player. Kasi karamihan pag sinabing sports sa Pilipinas, ang una pumapasok ay basketball. Dahil ang basketball, parang 5-1, no? Ang dami, nagkalat. Makita mo, kahit sa mga islands, sa mga beaches, may basketball court. Kaya maganda naman, meron tayong dating varsity baseball player from the south, no? Hindi from the north, but from the south. Coach Lionel, can you introduce us? Sino ka ba at paano ka na-involve dito sa baseball? Yes po. Bali po yung elementary ko po. Exposed po ako sa mga iba't ibang sports. Kaso parang hindi ako maka-join like sa basketball or sa football kasi parang skinny ako dati eh. So parang wala akong choice. So naghanap-hanap ako ng iba. Saka may naglalaro ng baseball. Nag-try ako. Nag-enjoy naman ako. So doon nag-start ako sa naglaro ng grade 3. Napasok naman ako agad sa noon during my time may mga ano pa yun, mga congressional meet, district meet. So nag-start ako doon tapos hanggang tuloy-tuloy na high school hanggang college. So all the way to college talaga na-in love na rin ako sa sa paglalaro ng baseball kasi ano sa iba. Pero yun nga nagugustuhan ko yung the way na paglaro, may takbuhan, especially yung batting moment, catching. So
yun, hanggang nagtuloy talaga ako hanggang college. Nakuha naman ako doon sa Baiso na ngayon, noon si Viscaf during my time sa Bohol. Mm. So from grade 3, doon din na ako nagsimula na nag-try kung anong position ko. Kaso yung sa iba gusto nila doon sa mga lang, easy lang. So walang position doon sa catcher, so nag-train ako doon sa catcher. So hanggang tuloy-tuloy na din, nag-catcher ako hanggang high school, hanggang college. So yun, pag naglaro ako ng baseball, catcher yung position ko. Pag hindi ako nag-catcher, kagaya ng nag-college na ako kasi mayroon ding catcher, mapupunta ako sa third base or first base. Mm. Yun po. Lionel, no? Yes. Pag sinabing baseball, no, mas maliit yung bola, di ba? As compared sa softball, no? Yes po. Una, mas mabilis. Tapos, I think, yung tigas halos pareho. Pero tingin ko, mas matigas yung bola ng baseball. And then, mas mahirap paluin, no? Saan ka ba naglaro nun? Can you tell yung ating mga nakikinig sa ating, saang probinsya ka at saang elementary high school ka naglaro? Bali po, naglaro po ko, nag-aral po ako sa Santa Catalina Elementary School. Tapos pagka high school sa sa Santa Catalina National High School na ngayon. Noon Santa Catalina Community School yun dati. So nakapaglaro na rin ako ng congressional, provincial, hanggang regional during my high school. Sa college naman, kasi yung school namin is Civis Cup, it is public college or university. So sa SQUA din kami sumasali. So ang pinaka namin, nag-champion kami doon sa Bohol sa provincial SQUA. So nakasali din ako sa regional SQUA. Yun lang yung pinakamataas na narating ko sa baseball. Regional SQUA. So Alam mo, Lionel, no? Pag ako papapiliin ako ng sport that I love to play, would you believe, even Coach Tata, no? Ang gusto kong laruin is softball. Kasi naglaro ako ng softball ng elementary. And then gustong-gusto ko yung, alam mo yung excitement na pupunta ka sa bat, papaluin mo, pag tinamaan mo, you have to sprint from home base, papunta sa first base or second base or third base, no? Hanggang makaano ka, you can score a run, no? And kung papapilian ako ng game na I enjoy playing, honestly, I could say na I love playing softball. Ang baseball kasi, mas maliit at saka mas mabilis. Kung wala kaming bolang softball, ang ginagamit, baseball. Except na mas mabilis ang bola, no? Ang hirap paluin, no? Siyempre, pag elementary ka, papuntang high school, mahirap talaga yon kasi maliit ka pa, mabagal ka pa, hindi pa maganda yung reflexes mo, no? And Coach Lionel, no? Mahirap ang baseball kasi elementary, mahirap paluin yung bola. Ano ba ang pinakamagandang experience mo nung ikaw ay elementary player dito sa field of baseball? sa akin coach yung ang pinakamagandang experience ko yung kahit na anong hirap kasi nakadepende ang sa pitcher. Kung ang pitcher mo magaling, bibigyan mo ng mga signals dito sa kilid o sa babaw. Maganda kung yung pitcher mo ay talagang magaling. Pero kung hindi naman siya magaling, malakas lang yung yung niya, posible pupunta yun sa different directions. So ang hirap. Ang pinakamasaya kong nangyari, yung championship yun, at saka kailangan ko talagang hindi talaga lumampas sa akin yung bola kahit anong mangyari. Ang pinakamagandang nangyari na yun talagang pinakamagandang experience ko, kahit hindi ko nasalo, yung katawan ko ang ginawa kong barricade para hindi lang lumagpas. After the game, makikita ko talaga
sa like sa mga binti ko, sa paa, ang daming mga mark ng bola. Kasi hindi pwedeng lalagpas. So, yung pitcher kasi namin napakalakas maghagis. Kaso lang sa kalakasan, hindi naman niya makukuha yung tamang posisyon ng bola. So, yun ang pinakamagandang experience ko na nangyari na kahit kasi yun na kung lumagpas lang, maraming player na nasa base, pag lumagpas lang, talo na. So, ko talaga yung katawan ko, lahat ng meron ako, hindi lang lumagpas sa akin yung bola. Yun po. Sa mga nakikinig sa atin, no, mga kaagapay, si Lionel ay isang catcher. Siya yung nasa likod ng batter at sasaluhin niya, no, yung bola na pinukol ng pitcher papunta. Kung hindi tinamaan, ang sasalo niyan ay yung catcher. Either mataas, mababa, nasa left or nasa right. Minsan, tatama sa ground, magkakaroon ng parang mistake, may makakapunta sa home base. Coach Tata, Yeah. tanungin ko nga si Coach Tata Merced kasi basketball guy to. Gusto ko lang malaman kung Coach Tata, ikaw ba ay nakalaro na ng baseball? Oo naman, dati. Yung laro-laro lang dyan sa tabi-tabi kasi itong lugar namin dito sa Cebu, merong isang laruan na elementary school, Punta Princesa. Tapos doon talaga maraming mga laro, no? At siguro kung hindi ako nagkamali, nag-abroad pa nga yung mga champion noon eh. 'Di ba? So we were very excited before, no? Paminsan-minsan lang na pumupunta kami ron na manunood kasi may competition eh. Kaya after that, kami naman laro-laro. Hindi ko na maalala kung paano nangyari. Basta nakapaglaro ako ng baseball na yung atin-atin lang. Hindi naman yung naka-uniforme, hindi naman yung competition talaga. Basta makaporma lang, ikaw dyan, ikaw dito. Pero masaya, di ba? You have to hit the ball, di ba? Tapos tatakbo ka, unahan eh. Pag naunahan ka ng bola, patay, out ka eh. Di ba? So, masaya. Masaya. Yun ang mga naalala kong Parang sa eskwelahan yata namin ginawa yan. O, I don't know, hindi ko na maalala kung saan. Basta ako, madalas akong manood dyan sa tabi namin, no? Medyo mga 15 minutes walk lang. No? Ako, Lionel, no, naalala ko, nung grade school ako, grade 3 yata, lang, baka grade 5, no, grade 6, nag-champion kami, no, Boy Scout, no? Ang laro namin, softball. Tapos nung 92 to 93, kung saan ako nakatira sa Manila, maganda yung aming playground, no? So pagdating ng mga 3:30, 4 o'clock, lahat kaming magbabarkada, maglalaro kami ng softball. Talagang 18, 9, 9. Tapos yung mga magulang namin nanunood, no? So it was really fun. So meron kaming dalawang pitcher, softball kasi hindi sila mga baseball guys, no? But mas malaki yung bola, mas magandang tamaan, mas madaling tamaan, no? And ang excitement doon is hitting the ball. Tama yung sinabi ni Coach Tata, dapat kailangan mauna ka sa bola. Kung hindi, out ka, no? And mabilis ang laro ng baseball kasi isang palo, tapos pag nasalo, kung tumama sa ground, kailangan ipasa sa mga base, no? And Coach Lionel, Lionel, kung ikaw na-enjoy mo na ang dami, except na marami kang tama, no? Ano naman ito yung excitement. Ano naman yung medyo kakaiba na nakakalungkot dahil nahirapan ka sa paglaro ng baseball. It may either be a defeat or sa ensayo na meron kang hindi nagawa ng team na ikinalungkot mo. Ano yung mga things na hindi mo makakalimutan dahil ikinalungkot mo playing baseball? Sa akin siguro coach, isa to sa mga struggle ko noon eh.
Kasi yung school namin, hindi naman makabili ng talagang mga magandang equipment. So, may mga times talaga na nahihirapan ako lalo na kung umuulan. Kasi left-handed ako. Tapos dito sa Pilipinas, mahirap ka makakita ng left-handed na catcher. So, ang ginagamit ko, right-handed na pang-catcher. So, parang ah ano ko lang yung apat na kamay ko sa isang kamay, tapos isang kamay naman sa isang part naman, yun ang mahirap. So, may game kami noon, umuulan, tapos yun ang nangyari. Tapos, ang isa pa, kasi yung headgear, medyo malaki sa akin. So, parang natatakpan yung mukha ko. So, what I did, kinuha ko na lang. Kasi one time, naglaro kami, yun, hindi ko nakita ng maayos yung bola, hindi ko natalo kami. So parang sa akin talaga yung sa baseball kasi parang ang pinaka-importanting ano is yung pitcher at saka catcher. Yun kasi ang sa aking pag-intindi, yun ang pinaka-importanting part. Kasi pag yung pitcher mo hindi naman magaling, tapos yung catcher mo hindi naman ano, so walang mangyayari. So yun yung time na yun ang hindi ko makalimutan. It was in my high school. First year pa ako noon. So kinuha ako agad na catcher. Yun ang nangyari. Kasi pag pag ano ko sa side, natakpan yung mukha ko sa sa headgear, lumagpas yung bola. So hindi ko nasalo. Yun, nakatakbo yung natalo kami. At saka ano yun eh, yung pinaka-importanting laro yun eh kasi pag nanalo kami, papasok kami sa Magic Four or quarterfinals. You know, so yun hindi kami nakapasok. Yun ang pinaka ko na memory na I'm really sad about it. So, in short, no, yung one of the causes, no, hindi naman the main cause, no, isa doon yung binigyan ka ng glove na kaliwete ka, dapat iba ang suot di ba? Sa kaliwa, yung thumb at saka yung Yeah. four fingers, ikakaiba. So, baliktad, no? Plus the fact Oo. na malaki yung, may headgear yan kasi Yun po. minsan yung bola tumatama sa mukha ng Catcher. catcher. Dapat protektado, may protective gear. Kasi kung hindi, isipin mo kung walang proteksyon, sino naman ang gusto maging catcher? Dahil para mong itataya yung mukha mo, no? Hindi mo naman isasangkalan yung mukha mo, no? And so hindi mo makalimutan, no, yung losing, no? And Coach, Lionel, how were you able to deal with that defeat, no? Dinibdib mo ba yon na ikaw ang may kasalanan? At the beginning, coach, yes. Parang ano nga parang the second year, parang sinisi ako ng mga kasama ko the next year parang nagano ako parang naglelo ako. Kasi yung family side ko talaga, mga athletics, track and field. So, parang naglelo ako nga. Hindi na siguro ako magbabalik ng baseball kasi parang ako lang ang maging rason na matalo. So, but good thing, may mga classmate ako, marami kami kasi sa first year na nakuha, in-encourage nila ako. Sige lang, yun na yun wala na tayong magawa doon Kaya gawin lang natin mag-ensayo lang tayo ng mabuti. So yun, bumalik ako sa pag-ensayo, being part of the team. Actually, nag-try out na ako sa sa track and field during the selection. Kasi parang sabi ko hindi na ako babalik. Pero through sa mga classmate ko naman na naglalaro ng baseball, yun, bumalik ako. Paano nila masisisi alam mo, sa isang pangyayari, hindi mo pwedeng sabihin na ikaw ang may kasalanan, no? Unless talaga na malinaw na error mo, but ang daming mga factors, no? Kasi pwede kayong manalo kung kayo ay nakapalo. Kaso kung kayo naman ay hindi naman kayo makahit, zero kayo.
Tapos ang kalaban nyo, palo ng palo, no? Or kung ang score ay all, hindi naman nila masalo yung bola kasi nasasalo mo naman yung bola, pero pag napaluan, hindi masalo ng outfield or ng first base or second base or shortstop or third base. So, it's a collective, ano yan team yan Hindi pwedeng kasalanan ng isa, no? And si Coach Tata, coach to, tanungin ko, Coach, paano ba yan? Dahil catcher siya. Hindi naman pwede mong isisi sa catcher lahat kasi there are 8 other players. Tingin mo ano dapat ang naging role ng coach ni Lionel para sabihin naman na, tayo lang, kung natalo tayo, pare-pareho tayong involved dito sa pagkatalo, hindi si Lionel. Tingin mo, kung ikaw ang coach, ano ang gagawin mo? Coach Tata, kung ikaw ang coach ng baseball team ni Lionel. Nakamute ka, Coach Tata. Ang masasabi ko lang dyan, first of all, ang gamit niya na gloves, hindi naman tama di ba? So, dyan pa lang, dapat maintindihan na ng buong team yun. Di ba? Ang hirap. Pangalawa, yung headgear pa. Di ba? So, siyempre, hindi nga maka-afford or hindi lang binigyan talaga ng support. So, nobody to blame, di ba? Makita naman siguro natin na sabihin ko sa iba, coach or si Lionel talagang binigay lahat. Alam nyo naman na mali yung gloves niya. So, huwag nating sisihin. Kung ako ang coach nun, di ba? Basta we tried our best, di ba? Gusto nating manalo, pero talagang nangyayari itong mga ganito so, I believe, dapat lang saluin kasi obvious na obvious yung wala siyang tamang yung gamit ba? Di ba? Kahit na may tamang gamit pa rin, kung natalo talaga, ang importante kasi yung makikita ng mga tao na co-players mo na you are really doing your best, di ba? Then after the game, wala nang sisihan. Di ba? Nakita mo, nagpakamatay na nga yan di ba? So, as a coach, talagang titiisin kong kahit na talo. Kasi marami pa namang game di ba? So, we can always, sabi nga is always winning and learning, di ba? So, as a coach, ikaw ang magdala ng yung kultura doon na walang sisihan, di ba? Encouragement. Tingnan mo, isang encouragement lang or ilan yung mga classmate niya nag-encourage sa kanya, bumalik din siya. Because word of encouragement is very important. Di ba? Words have power Kung wala yun, siguro hindi na talaga siya bumalik. Pero iba yun Pag may nasa likod mo na mga umaabiba, kung sa Bisaya pa, nag-abiba sa imuha, ay talagang walang hanggang kailan, laro pa rin tayo, di ba? Yun ang pinaka-importante because, of course, the real purpose of sports is to just really enjoy. Di ba? Lalo na yan, hindi naman professional yun Di ba? Talagang enjoyment lang. At siguro, ewan ko kung libre sila sa scholarship doon. Wala naman, Coach. Di ba? So, That's true, no? Naalala ko, medyo nasa disadvantage na kagad siya, no? Isipin mo ba naman, ang gloves mo mali. Tapos, yung headgear mo, natatakpan yung mata mo. Kesa naman, wala kang proteksyon. Babatuhan ka ng bola. Isipin mo, mukha yung panghaharang mo. Pwedeng mabali yung ilong mo, di ba? Mabasag yung, ma-fracture yung noo mo. And it's difficult, no? Naalala ko yung isang national player, si Ewan Arai, no? Naglaro siya sa Adamson. Nung nag-try out siya, first time na naglaro siya,
wala siyang sapatos. So, naka-leather shoes siya. Isipin mo, sa tryouts, di ba? Naka-leather shoes. So, dahil wala nga siyang sapatos. And it's very important na yung tamang gamit. Yung gamit, equipment, eksakto, no? Coach Lionel, alam ko tinulungan ka ng mga teammates mo, no, makabangon. Pero ikaw, paano ka bumangon? Dahil, syempre, kailangan ng encouragement. Pero deep inside, di ba, nag-iba ka rin. Feeling mo talaga na ako ang nagpatalo dito. How were you able to rise up? Yun coach, nag-change pagka second year, nag-change yung coaching coach namin bago si Sir Paris yun, I can still remember. Yun, he is more on encouraging us to practice. So yun, binigay ko talaga yung sarili ko sa pag-practice. Kahit kasi noon kasi pinili kong mag-baseball kasi ayaw ko mag-athletics kasi academics, into academics. So binabalanse ko talaga umaga saka hapon, practice talaga ng practice. So kahit ang iba umuuwi, doon nagpa-practice pa rin ako sa kasi yung coach namin nagfo-focus talaga sa pitcher at saka sa akin. So kahit yung ibang like first base, sila tapos na, umuwi na sila, kaming dalawa naiwan. So kami lang dalawa practice lang ng practice. So bato siya ng bato, ako salo ng salo. So yun, pasa-pasa sa kahit saan kasi yun nga ayoko nang mangyari na ganon. So natutunan ko na anuhin yung sakit. So kahit tumama sa katawan ko, sa paa ko, one time nga kasi parang nahirapan ako na magsuot ng headgear. Kinuha ko. Yun nga, na black eye. Na black eye ako, hindi ko na, kasi yung pagpalo na nadapyas yung pagpalo, hindi masyadong natamaan. So, pumunta sa mata ko. So, yun. So, kahit na, so nakikita na nila na gagawin ko ang lahat, hindi lang lumagpas yung bola, yun din, talagang bumawi talaga ako. Bumawi. At saka, kahit na masakit, sige lang, kahit katawan ko, ko sa bola para hindi lang lumagpas. Yun. Mm. Catcher kasi, di ba, Lionel, no? Para siyang goalkeeper, no? Ang goal mo dito yung bola hindi lumampas sa'yo. Kasi pag Yeah. lumampas sa'yo, especially kung foul tip, no? Tama ba, foul tip? Yes po. Pwedeng tumakbo. Hindi ko alam kung pwedeng tumakbo, no? But lalo na kung hindi pinalo, tapos hindi tinamaan yung bola, di ba? Tapos lumampas sa'yo, pwedeng mag-advance yung mga runners from first base to second base to third base, or third base to the home plate. Kung hindi foul tip, no? Yung tama yung swing, di ba? Hindi Yeah. lang tinamaan, no? And isipin mo, no? Ang trabaho ng catcher dapat maharang mo yung bola, no? Tinanggal mo na nga yung headgear mo dahil una baka sa gabal, Yeah, talaga. kaso naman, kung wala kang proteksyon at tumama sa mata mo, tumama sa ulo mo, ang sakit nun. Naalala ko kasi, naglalaro kami nun, softball pa yun, na mas mabagal ang bola. Pag tama, foul tip, tumama sa bat, pero the place, Tapyas. tumama sa catcher, yung catcher talagang napatayo Alam mo yun, yung medyo nahilo ng konti. Hindi naman grabe, pero nayanig, no? And Coach Lionel, no? Being an athlete, no? From elementary to high school to college, binanggit mo yung academics, no? Sa'yo, what makes a good athlete? Ano yung tingin mo, 2 or 3 na katangian na gusto mo na nakikita mo sa isang atleta or nakita mo sa'yo? Una coach, yung mastery ng time management, yung marunong. Kasi mahirap. Kaya nga sabi sa amin, pag gusto kami talaga na mag-excel sa academics, tapos mahirapan ka sa sports mo, mas mabuti na lang na i-give up mo na yung sports. Kasi love ko yung sports, so kailangan ko talaga yung management. Kailangan naka-schedule kung kailan ako mag-study, kailangan akong
gumawa ng mga projects or anything. So, ayun, time management talaga ang una. Pangalawa, yung being coachable. Yun ang isa sa mga pinaka-importante kasi pag hindi ka na coachable, wala na eh. Hindi ka na mag-grow, hindi ka na mag-develop. So, pangalawa yun, being coachable. Pangatlo siguro is yung yung being resilient. Just like kung nagkamali, bumabangon agad. Hindi yung pa sa kamalian or nagstay pa doon o parang nilagay mo na yung sarili mo na or inisip mo na failure talaga, failure ka talaga or parang ganun na lang palagi, failure ka. So, yun. May talaga yung time management, coachable at saka resilience. Yun ang para sa akin. Wow, gusto ko yun, no? In fact, nagulat ako, yung number 1 sa'yo is time management, no? Ang inisip mo doon yung kabuuan ng isang atleta, no? Yung ano yung kanyang routine, no? Sa isang araw, no? From Yes. practicing to going to school, no? Number 2, yung being coachable. Kasi ang hirap naman talaga ng mag-coach, no? In fact, sa basketball, uso na pag tinanong mo yung coach, Coach, kamusta tong player nito? May toyo ba to? Yung term na madalas kinukuha, may toyo ba to? May topak ba to? Tapos number 3, resilient, no? Gusto ko yung binanggit mo, resilient, no? Kasi sa baseball, pag nagkamali ka, ang hirap bumangon kasi isang mali, di ba, can result in score, runs, a run, or runs. Ibig sabihin, pwedeng maka-point or Yes. 4 points. Di ba? And ang Yes. hirap. Sa baseball, ang hirap dahil, syempre, mahirap yung sport, no? So, either full base, di ba, na 4 na score, or 1, 2, and 3. Hindi ka mukha sa basketball. May first half, may first quarter, may second quarter. Pwede kang bumawi, o kaya pwede kang ilabas, iba ang babawi sa'yo. But dito, kailangan mong resilient. And Coach Lionel, no, ang catcher, hindi kagaya ng basketball. Ang basketball, ang sub niyan, palit, may papasok, papalitan ka, ilalabas ka, ipapasok ka after 2 minutes. Dito sa catcher, bihira yung papalitan. Kasi pag pinalitan ka na, hindi ka na makakapasok, di ba? Sa susunod na laro. Ikaw ba ay pinapalitan or pirme, ikaw ay nandoon na you start the game and then you finish the game? Sa elementary coach to college, bihira ako mapalitan kasi yun nga, sabi ko, walang gustong maging catcher sa hirap ng responsibilidad ng catcher. Pero sa college, kasi pag college na, marami nang magaling. Yun, so dalawa kaming nakuha na catcher, pero mas magaling siya sa akin. So actually, sa college na, parang ako ang replacement. Pag na siya, napagod na, so ako na. So, yeah, pinapalitan din. Pag lalo na kung na-injury ka or hindi ka nag-perform ng maayos, marami kang hindi nasalo or na-miss na mga bola, so pinapalitan din. Okay, no? Yung catcher, no? Ang pitcher kasi minsan nakakapalit, no, sa isang laro, minsan may 5 pitchers. Di ba? Sa elementary, kung 2 lang yung pitcher, 2 lang. Pero sa mga collegiate, minsan ang dami, no? Umaabot ng 5, 6, especially pag napapaluan, no? Or pag feeling ng coach, mas gusto kong palitan yung pitcher dahil yung mga susunod na papalo, mas hirap kung itong pitcher na ito ang pupukol ng bola. Coach, Lionel, no, kayo ngayon ay isang character coach, no? Character coach, chaplain, na ang goal mo is to guide yung mga players, no? Dahil mas mahirap ngayon ang i-coach ang mga players dahil sa ang daming iniisip because of the internet. Coach,
being a chaplain and character coach ngayon, no? Tell me kung saan ka nagka-character coach, and then number 2, gaano ba kahirap maging character coach ng mga players ngayon? Ano ang pagkakaiba ng player dati sa player ngayon? Ngayon coach, sa kolehiyo po ako ng here ng Dumaguete, COSCA, ah, College of Colegio de Alejandria. So dito ngayon, I would say katulad din ng sinabi mo coach, mas mahirap ngayon kasi maraming umaagaw sa atensyon. Noon, I could say, bihirang may TV, bihirang may cellphone, bihirang may internet, tsaka hindi maraming activity kasi like kung gabi eh parang ang basketball court lang ang may ilaw, so usually walang ginagawa. Pero ngayon dahil sa internet, dahil sa cellphone, accessible na, tapos maraming at saka dito sa pag nasa city ka, so maraming gimmick. Yun ang isa sa mga pinakamahirap. Ang nakikita ko nga dito, usually yung mga athlete hindi ready pag-practice kasi hindi nakatulog ng maayos kasi naglalaro nga ng ML, ganun. Yun ang isa sa mga binabattle talaga ng mga coaches ngayon kasi makikita nila, oh, ba't ganito ka ngayon? Kasi sasabihin, oh, hindi siya nakatulog. Ba't anong ginagawa mo kagabi? Oh, nagsi-cellphone, naglalaro ng mobile games. So mas mahirap talaga ngayon kaysa noon. Coach Tata, no? Binanggit ni Lionel na iba ang kabataan ngayon dahil sa cellphone, yung oras na dapat matulog, hindi natutulog, no? Coach, kayo ay dating player. Gaano ba kahirap ngayon ang trabaho ng isang coach? Kasi si Coach Tata is also a character coach and chaplain of several teams, no, dito sa Cebu. Gaano kahirap ang coach ngayon to coach their players? Wow, grabe. Talaga, katulad ng sinasabi ni Chaplain Well, napakaraming temptasyon, di ba? Yung internet na lang eh. Di ba? Yung, siyempre, gusto mong makilala, yung mga ganon. Yung, siyempre, di ba, yung pag merong nagawa, ano kaagad, di ba? So, Highlight. gusto mong i-post mo kaagad, di ba? So, isa yun eh, dahil yayabang ka dun eh. Pag ganun, pag hindi ka ingat, no? Hindi ka ingat. So, pangalawa, maraming temptasyon like mga pornography, mga ganun ba? So, maraming mga fans na nanonood na di katulad noon pag ang nanood yung talagang hindi ganun karami. Ngayon, very liberated na ang mga kuan eh. No? So, after the game, sabi nga, may mga gimmick na yan. Di ba? Minsan, may isang team na talagang after the game, mag-iinuman yan, yung mga ganun. Lalo na pag merong isang player dyan na mayaman, yung ganun. Tapos, meron akong na balitaan isang team na yung parents niya nasa abroad. Tapos wala siyang parents. So, pinapadalan siya ng pera. O, yung pera niya talagang ginagastos niya doon sa team, di ba? Meron silang inuman, yung mga ganun ba? So, ikaw ang coach, ang hirap kasi minsan nga, to the point na imbitahin ka pa eh. Dahil sila ng lahat na andun eh. So, ganun ang mga temptasyon ngayon, no? Sabi nga, the lust of the flesh, the pride of life, and the lust of the eyes, yung tatlong bagay na yun. So, yan.
very exposed na tayo doon sa lalo na may internet. So hindi ka makafocus kung talagang, para sa akin kung wala ka talagang takot sa Diyos. No. Buti nga itong ginagawa natin, 'di ba? Meron tayong sharing of God's word. Ang mga player nagdadalawang isip, 'di ba? Lalo na pag ikaw naman as a coach, nagsiset talaga ng example. Nakikita nila sa'yo na hindi ka gumagawa ng kalokohan, di ba? Pag sinabi mong, wag kayong uminom kasi may laro tayo. Tapos ngayon, makita nila, nandun ka sa kanto, nakipag-inuman, hindi maniniwala sa'yo yun. So, ganun kahirap. Para sa akin, ang kalokohan ngayon is kahit saan, left and right na. Hindi katulad dating na yun, buti ko, party-party lang, di ba? Yung mga ganun. So yung communication, hindi ganun kabilis. Di ba? Minsan, sabi, bakit hindi mo ako na-imbita? Hirap mong, hindi katulad yan, isang text lang, isang message lang. Wala na. So, very hard. It's very, very challenging to coach now. No? But of course, it's very rewarding also. Kasi nga, kung ma-guide mo naman yung mga bata, di ba, ng maayos, di ba, tapos later on, maging successful sila, nalampasan nyo yung mga katakot-takot na mga mga barriers, mga hindrances to be a good player and a good student, then fulfilling naman talaga, ano? So, ganun ang challenge ngayon. It's really very hard to coach, but it's very challenging and very rewarding. Yeah, it's very true na mas mahirap ang trabaho ng isang coach ngayon dahil maraming distractions ngayon, no, sa kabataan, no. Si Lionel Campos is also a character coach and chaplain dito sa Dumaguete. Tingin mo, ano ang number one role mo or tingin mo roles mo dito being the chaplain sa Dumaguete? Yes, Coach. Malaki po yung opportunity at saka yung responsibilidad ko din bilang chaplain at saka character coach sa mga players. Kasi una-una, kami dapat yung role model kasama yung coach. Kaya nga sa FCA, dapat nauna yung coach to and through the coach. So, isa sa mga ginagawa namin dito is yun nga, during huddles, not only encouraging them with the word of God, kasi yun kasi yung basihan natin, pero meron din kaming ginagawang extended, apart from the huddle, kung may mga nakikita kaming mga players na talagang struggle nila yung pagtulog, yung paglalaro ng mga online games, yung mga dahil sa internet, yun doon kami pumapasok, parang we came alongside to a certain athlete and help him, not just by telling him what to do, but helping him all the way, no, praying for that athlete. Tapos kung magkikita naman kami, kukumustahin. So meron talaga kaming ginagawang building of relationship that is intentional. Kasi hindi naman yun automatic na pag sinabihan mo na, dapat ready kayo bukas mag-practice, dapat kayo matulog ng maaga para ready kayo. Hindi naman yun sa instant lang okay na sila. So kailangan follow up. So but before that na talagang namin sa issue na yan, dapat meron kaming strong na relationship. Kasi mahirap mag-influence sa isang atleta kung wala tayong malalim na relasyon. Diba? Minsan kung ganun ang mangyayari, hindi malalim yung relasyon namin, ang tingin lang sa amin parang nakikialam sa buhay nila, parang killjoy naman to si coach. So ang tendencies is hindi na sila magsasabi, hindi na sila honest, itatago na nila, magpe-pretend sila
pero mahalata naman natin na talagang hindi sila ready. Ba't ka nakatunganga dyan? Ba't ka nakatulala? Okay, ba't ganun ang performance mo? So malalaman mo talaga. So ang ginagawa namin, yun, aside from the huddle, we go sa kanilang personal na buhay. Kung meron kaming mga time na talagang like coffee time or just snack time or minsan kasi parang ang place na magsisay sila pag walang pasok doon sa office ng sports director. So doon kami nag-uusap, parang ano lang, casual talks. So maano namin yung ganung topic. So at least doon maano nila na they really care. So that's what we are sending to the athletes. Lionel, no, maganda yung binanggit mo, no? Intentional building of relationship. Kasi pag may relationship ka, mas madali nang magbigay ng mga payo, mas madali nang tawag nito, to tell them na what is right and then what is wrong based on sa salita ng Diyos, no? Sa mga nakikinig sa atin, pag sinabing huddle, ang ibig sabihin ni Lionel Campos ay Bible study or group study, no? Sa iba, ang tawag nila growth group, yung iba discipleship group. Sa sports world, ang tawag natin doon huddle. Parang kung sa basketball, let's huddle together or in baseball, no? And maraming struggles ang kabataan ngayon because of the internet, lahat ng information, no? The good and the bad, no? And ang ginagamit mo, if I may call Lionel Lionel Campos, no, being the character coach of Cosca dito sa Dumaguete, do you have a favorite verse or verses na lagi mong binabanggit sa mga players and it strikes the heart or hearts of the players? Ito yung palagi namin na binabalik-balik together with Coach Lenny about giving the best in everything that we do. So the verse says, whether you eat or drink or whatsoever you do it all for the glory of God. So it means, pag sinabi mong whether you eat or drink, it means kahit yung mga minimal na ginagawa mo, kaya nga yung pagtulog, pagtika sa sarili mo, pagkain, gagawin mo yun at ano mo talaga na para to sa Diyos. Okay? Para sa glory niya. So it means everything that you do, whether outside of practice or in practice, you have to give your best. You have to give your 100%. Okay? So, yun ang palagi naming inuulit-ulit. Okay? We, like sabi ni Coach Lenny, wala kaming ini-expect sa inyo. Kundi gawin nyo lang yung pinaka-the best nyo. Ibigay nyo lang yung 100% nyo. Win or lose, we give God the glory. Yun. Gusto ko yun, no? Na giving the best. So para mong sinasabi sa mga players, bawal dito ang medyo tatamad-tamad, no? Or bawal dito yung being mediocre, no? When we step inside the court or step inside the classroom or even outside the classroom, no? Yes. Ang goal natin is to be to glorify God, no? And to give Him all the honor and all the praise. Kamusta naman ang reaction sa mga players na and coaches na when you share God's word? Anong mga nakikita mong impact sa buhay nila nga? Isang example, Coach Kirby, kasi kami talaga yung palaging nag-huddle, regular talaga. Tapos dahil doon sa huddle namin, nag-start siya na parang yung team niya parang wala Parang sabi ko nga nang nakita ko yung first practice nila at saka try out, sabi ko parang wala tong patutunguhan ng team na to. So yun nag-start kami, connect kaming dalawa, nag-huddle kami, nag-huddle. Yung nakita niya na yung difference ng mga bata niya, yung palaging umiinom after practice, hindi na nagiinom. Isipin mo naman, babae pa man. So, yun mag-aaya pa sila kay coach. So, coach is convicted already. So, he's not joining anymore. So, until such time na
palaging hadil namin na ano talaga sa kanila na kailangan talaga nila ang Diyos. Kailangan talaga nila yung gabay. Kaya nga, one of the major games here in Negros Oriental, we call it Norsaa, sumali yung high school na team ng ano namin, ng volleyball Costa. First time to na mag-join. So, hindi talaga, walang expectation. Parang sa kay Coach Kirby nga, sabi niya, join lang tayo for exposure, learning. So yun, natalo, may nanalo rin, pero may chance kaming pumasok sa quarterfinal. So, ang ginawa ni Coach, sabi niya, Coach, can we try before the game, let's have a huddle, and after the game, let's have a huddle. Iba talaga yung nakikita talaga namin yung impact tsaka change yung motivation ng mga bata kasi minsan pag huddle, okay, once a week ang huddle. Ang game nila sa next week pa. So, ilang araw pa. Alam mo naman kung hindi pa sila ano talaga sa Word of God, malilimutan nila 'yon. So, kailangan talaga yung constant na reminder. Gaya din natin, kailangan din natin ng constant reminder. So, pag huddle naman before the game, siya naman ang word. Nanalo. Hindi namin expect. So, mas lalong gumana yung desire ng mga athletes sa ni coach na let's have a huddle. Let's have a huddle regularly. So, after the game, next game naman, after the game, we had a huddle. We glorify the Lord, we thank God, and we set for the next game. And then we huddle again for the next game, and then we win again until we win for we come to the quarterfinals. So that's and it's the first time. And even the other schools, the Siliban University Foundation, other big schools here in Negros Oriental, was surprised that even though they are first time, they were able to be part of the quarterfinals. So, yun, hanggang ngayon, nag-memorize sila ng verse. Kada sila before the game, after the game. So, ina-apply na nila sa kanilang bahay before sila matulog, pagising nila, yun, nagdadasal na. So, in-encourage namin, magbasa kayo. Kasi, para pag may kailangan kayo, may i-remind ang Panginoon sa iyo. So, pag wala kang binasa, wala kang memorize, so, walang i-remind sa iyo. Okay? Thank you, Chaplain Lionel. No? Whether you eat or drink, we always think of the Lord. No? Yung ating actions, either in words, in thought, or in deed. No? The verse that came to my mind, yung saan yun no? The word of God is active and living, sharper than any two-edged sword, na talagang it hits the heart, the mind, and even everything. No? May transformation ng Panginoon na mangyayari, especially if a life is fully yielded and fully surrendered to the Lord. Thank you, Chap Lionel, thank you Coach Tata for being with our show. Maraming salamat at ako ay natutuwa na may nangyayari dito sa Dumaguete City dahil kay Chaplain Lionel Campos, preaching the Word of God to coaches and athletes. Maraming salamat mga kaagapay sa inyong pakikinig. Ito po si Coach Jojo Villa ng Fellowship of Christian Athletes at inyong napakinggan ang programang Puso at Lakas Sports sa Pinas sa 702 DZAS FEBC Radio TV. Agapay ng Sambayanan, miyembro ng KBP, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas. Magandang Sabado po sa inyong lahat. Puso at Lakas Sports sa Pinas.